Lumipat sa kabilang lane ang wing van na yan tsaka sumalpok sa kasalubong ng mixer truck sa Leganes, Iloilo. Nasawi ang driver ng mixer truck at isang pahinante ng wing van. Nagpapagaling naman sa ospital ang isa pang pahinante ng wing van at driver nito. Nakatakdang mag-usap ang kumpanya ng mixer truck at wing van na sasagot umano sa pagpapalibing sa mga nasawi. Paulit-ulit ng ginahasa, binantaan pang papatayin ng tinatawag na Angels of Death kapag nagsumbong. Yan ang sinapit na 5 biktima umano ni Pastor Apollo Kibuloy ayon sa Davao City Police. Hamon naman ang kampo ni Kibuloy sa PNP maglabas ng ebidensya. May report si Jude Veneracion. Angels of Death. Ganyan ang tawag sa di umano'y humahabol sa mga magsusumbong tungkol sa pang-aabuso ni Pastor Apollo Kibuloy. Isinuwalat yan sa Davao City Police ng 5 babaeng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nadagdag sa mga biktima umano ng pastor. Ilang taon daw silang paulit-ulit na ginahasa ng pastor, ngunit natakot magsumbong. Halimbawa, sinabi mo na you were sexually molested by Kibuloy, papasok na yung angel to get even with you. Papatayin ka at pati yung mga genes line mo, mga magulang mo, mga kapatid mo. Minor de edad pa lang daw ang mga biktima nang magsimula ang pang-aabuso ni Kibuloy na may sinusunod pa umanong schedule. At the age of 13, they were started to be raped. There's a scheduling of the 7 days of a week, Monday to Sunday. Like for instance, Monday, victim 1, you are to be raped by Kibuloy on Monday. Victim 2, you are to be raped by Kibuloy on the Tuesdays, and so forth up to Sunday. Pinaniwala raw silang ito ang magdadala sa kanila sa langit. Sabihin sa kanila, you are offering yourself to the Almighty. You will go to heaven. He's a pedophile. Karamihan sa mga biktima ay galing umano sa mga broken family. Pinangakuan daw sila ng libreng edukasyon sa pamamagitan ng foundation, kaya na-recruit hanggang sa maging miyembro raw ng tinatawag na pastoral ni Kibuloy. Yung sexual activity na yan is a final right before you can become a pastoral of the innermost circle. They were brainwashed, indoctrinated. Hindi muna iniharap sa media ang mga biktima dahil kukuhanan pa umano ng sworn statement. Mahigit 50 minor de edad pa raw ang nasa loob ng KOJC. Tinawag namang peke ng kampo ni Kibuloy ang mga aligasyon. I'm sure planted yung lahat yung mga manufactured yan. Kahit 1% chance hindi magagawa yan ni Pastor Kibuloy. Hamon nila sa PNP, maglabas ng ebidensya at magsampa ng kaso. Sundin po nila ang rules of court, sundin po nila ang rules of law. The accused is presumed innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. And second, allegation is not equivalent to guilt. Asahan niya, sir, na hindi tayo titigil hanggang makuha ng mga batang ito ang hustisyang para sa kanila. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinaaresto ulit ng Kamara si dating presidential spokesperson Harry Roque matapos ma-cite in contempt sa pangalawang pagkakataon dahil yan sa hindi pagsipot sa pagdinig ng Quad Committee kanina. Paulit-ulit din umanong tumatanggi si Roque na magsumite ng mga dokumento kaugnay ng kanyang assets. Sabi naman ni Roque, kukwestiyonin niya sa korte ang aniyay panunupil ng Kamara. Samantala, sinabi naman ni dating Davao Penal Colony Warden, Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla na nakausap niya umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos mapatay ng ibang inmates ang 3 Chinese drug lords. Matatanda ang sinabi ni Padilla sa nakaraang pagdinig na sinabihan siya ni retired Police Lieutenant Colonel Royina Garma na huwag makialam sa operasyon laban sa 3 Chinese inmates. Itinanggi ni Garma ang akusasyon. Na-cite in contempt si Garma dahil sa pag-iwas nitong sagutin ang mga tanong ng mambabatas. Pansamantala siyang ikukulong sa House Detention Center hanggang matapos ang pagdinig ng Quadcom. Umiiyak na umapila si Garma na payagan siyang makauwi para sa kanyang anak. Kaya iniutos ng komite na dalhin ang anak ni Garma sa Kamara para makasama nito. Inirekomendang bawasan ng mahigit 1.2 billion pesos ang budget ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ayon kay Marikina Representative Stella Kimbo, 733 million na lang ang inirekomenda nilang pondo para sa OVP.
Inilipat daw ng House Appropriations Committee ang pondo para sa mga social program ng OVP sa mga ahensya ng gobyerno na may kapareho ng programa. Tinapyasan din ang budget para sa satellite offices ng OVP. Nang tanungin kung nakakaapekto ang hindi pagsipot ni Vice President Sara Duterte sa naging desisyon ng komite, sinabi ni Kimbo, maraming hindi na ipaliwanag ang bise sa paggamit ng pondo ng kanyang opisina. Pero paglilinaw ni Kimbo, hindi pa pinalang budget at sasalang pa ito sa plenaryo. Patuloy naming kinukuha ang panig ni Duterte. Nauna na niyang sinabi na handang magtrabaho ang Office of the Vice President kahit wala silang budget. Undersecretary. 15 local civil registrar natuklasan nag-issue umano ng hindi tama o dinoktor na birth certificate sa mga dayuhan ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Kabilang dyan ang isang nasibak sa Santa Cruz, Davao del Sur na nag-issue ng mahigit 1,000 birth certificate sa mga hinihinalang Chinese. Mahigit 30 lechon pinagsaluhan sa brutal fight sa Batangas City para ipakitang ligtas kumain ng baboy sa gitna ng banta ng African swine fever. Kauna-unahang self-driving bus sa bansa marangkada na sa New Clark City sa Pampanga. Nasa 17 self-driving buses ang inisyal na ipagagamit ng libre sa mga commuters hanggang July 2025. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Submitted for resolution na ang reklamong rape through sexual assault and acts of lasciviousness laban sa independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Humarap sa prosecutors at naghain ng kanilang mga counter-affidavit sina Nones at Cruz. Itinatanggi nila ang reklamo. Naroon din si Sandro Mulak kasama ang kanyang ama. Para hindi magkatensyon, inilipat sina Nones at Cruz sa ibang kwarto at doon pinanumpaan ang kanilang mga kontra-salaysay. Ito ang unang beses na nagkaharap ng personal ang tatlo mula nang magsampa si Mulak ng reklamo. Mas mabilis daw na maabsorb ng ating katawan ng vitamins na idinediretso sa bloodstream o yung tinatawag na IV vitamin drips. Pero paalala ng doktor, dapat magpasuri muna para matiyak na ligtas ito para sa inyo. May report si Von Aquino. First time na sinubukan ni Agnes Ambo ang IV drip na may vitamin C. Para maging refresh din yung body ko, tanggal yung mga toxic sa katawan ko. Bago siya magpa-drip, may mga sasagutan muna tungkol sa kanyang medical history at papipirmahang consent form. We make sure po na wala pong hypertensive po si client or si patient, and at the same time po, hindi rin po nagme-maintenance sa heart. Bago magbigay ng IV drip, dapat may tamang assessment muna para sa kaligtasan ng kliyente. Pag may kidney disease ka, pwede kang ma-overload ng drip, no? Pwede kang mag-congestion with an improper, no, administration or with a parang unsterile infusion of the IV drip. You can have what we can introduce an endotoxin, no? Or a parang toxin or a bacteria that can actually circulate in the body and cause a possible sepsis. Ipinaliwanag ng dermatologist na si Dr. Jean Marquez ang pagkakaiba ng vitamin drip sa oral supplements. Ang IV kasi, it's 100% absorbed and it easily gets absorbed in the body compared to taking oral supplements. Ang intravenous drip o IV drip posibleng makapagpabilis daw ng metabolism, magpapabuti ng energy production at pagtulog, itama ang nutrient deficiencies, at makatanggal ng unwanted toxins at chemicals sa katawan. Paalala niya sa mga gustong magpa-IV drip, pumunta lang sa licensed clinics na may licensed medical professionals. Sabihin lahat ng impormasyon tungkol sa iyong medical condition, past medical history at allergies. Sa isang pahayag, sinabi ng Food and Drug Administration na hindi garantiya ang efficacy at kalidad ng vitamin drips. Mas mataas din ang panganib kung hindi nila aprobado ang produkto. Licensed professional din daw dapat ang nagsasagawa ng vitamin drip therapy. Ang injectable vitamins nila ay karaniwang prescription drugs para gamutin ang deficiencies o medical conditions at dapat ibinibigay lang ng mga doktor. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Tanawin ang nakaraan, may tanawin pang masisilayan. Yan ang hatid ng isang lighthouse at boulevard sa Ilocos Norte. Gita Yurian kasama si Oscar Oida. Pagpasok mo rito, ang nakaraan ang yayakap sa iyo. Bawat sulok may kaalaman tungkol sa ating nakaraan. Tara't magbalik tanaw na may bonus pang tanawin. Ang Burgos Lighthouse sa Ilocos Norte, isang national cultural treasure. Sakto rin ito sa mga adventurous dahil challenging ang lumang hagdan na aakyatin. Bahagi ito ng Spanish Government Master Plan noong 1857 para maging gabay ng mga mandaragat. At hanggang ngayon, napapanatili pa nila ang istruktura na napapakinabangan pa rin ng Philippine Coast Guard ngayon sa West Philippine Sea. Mga historical watchtowers din ang madadaanan kung tatahakin ang baybayin sa Corimao, Ilocos Norte. Ang Seawall Boulevard, attraction na rin sa marami, lalo na't nagliliwanag tuwing gabi. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hulikam ang pananalisi ng isang grupo sa loob mismo ng isang simbahan sa Cebu City. Sa CCTV video, makikitang abala sa pagsisindi ng kandila ang isang babae na may kasamang bata. Maya-maya, nilapitan na siya ng nasa 6 hanggang 7 katao na nagpapanggap na magsisindi rin ng kandila. Ang isa sa mga suspect, pasimple na palang kinukuha ang cellphone sa loob ng bag ng biktima. Matapos ito, isa-isang umalis ang mga suspect. Tinutugis ng pulisya ang mga sangkot na may kaso na rin daw sa kaparehong krimen. Imbes sa lupa, sa dagat nagmotorsiklo ang isang biker sa Georgia. Gamit ang isang modified motorcycle, nagpakitang gilas ang daredevil biker. Nilagyan ng handmade skis ang motorsiklo para smooth na makaglide sa Black Sea. Ayon sa biker, nag-training siya ng halos kalahating taon para sa naturang stunt. Pasok sa listahan ng greatest pop stars of the 21st century ng Billboard ang K-pop global stars na BTS. Kilalanin naman ang mga nagogi at agaw eksena sa MTV Video Music Awards sa report ni Lars Santiago. BTS pasok sa listahan ng greatest pop stars of 21st century ng Billboard. BTS leader na si RM nagpasalamat sa birthday greetings ng ARMY. Inanunsyo na ni Jonghan ng 17 na magsisimula na ang kanyang military service sa September 26. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni na Ato Maraulio at Maki Pulido, ako si Sandra Aguinaldo mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.